Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ginawa ng available ng Sacramento Kings itong si Malik Monk sa NBA trade deadline. Si Malik Monk ay nag-average ng 12 puntos sa loob ng 24 games para sa Sacramento Kings. Limitado lamang po ang kanyang minuto at yung kanyang appearance sapagkat siya ay naapektuhan sa rotation ng Kings at sa kanyang injury. Gayunpaman ay hindi na masama ang kanyang ina-average at makakatulong po siya ng malaki sa kahit na anumang team na kanyang mapupuntahan. Kung tutuusin, jackpot ang Kings sa kanilang pagkuha kay Malik Monk. Sa kanyang ikatlong season para sa kanila, ito ay nag-average ng 17 points bawat laban sa kanyang 31 minutes na playing time. Ngayon kasi ay 22 minutes na lamang. Bumaba mga idol. Pero kung tutuusin, mataas pa naman ang kanyang value at tsak na makakahanap ng isang magandang team at malakas itong si Malik Monk. Hindi na maitago ni Draymond Green ang kanyang frustration sa Golden State Warriors, especially kay Coach Steve Kerr. Ayon kasi sa mga usap-usapan sa loob ng Golden State Warriors ay na 4-4 straight na itong si Draymond Green sa kanyang trabaho na kailangang bumantay ng center, kung saan hindi niya trabaho ang bumantay ng big man. Pero sa mga nagdaang season, sabihin na lang nating majority sa kanyang career ay nagbabantay siya ng big man. Sa madaling salita, ay napapagod na rin sa Draymond Green sa small ball lineup ni Coach Steve Kerr. Gayunpaman, para mapakalma ang kanyang sarili, ay pinili niya lang na pumasok sa kanilang locker room kaysa sa magsagutan pa kay Coach Steve Kerr at baka humantong pa sa pangyayari na ayaw po nating makita. Tama itong ginawa ni Draymond Green sapagkat siya na mismo ang umiwas. Pero ang itago ang kanyang frustration sa small ball lineup ni Coach Steve Kerr ay hindi niya nakaya. Para sa inyo mga idol, saan ba kayo kakampi? Kay Draymond Green o kay Coach Steve Kerr? Medyo hindi maganda ang pagsugal ni Cam Thomas sa kanyang sarili. Mayroong offer sa kanya ang Brooklyn Nets pero gusto niya yung malaking pera kaya tinanggap niya ang qualifying offer para sa pansamantalang pananatili sa Brooklyn Nets at sa free agency ay kanyang susubukan na makabingwit ng malaking kontrata. Mayroong pagkakalintulad ito kay Austin Reeves ng Los Angeles Lakers. Pero yung kay Reeves ay naging maganda ang pagsugal niya sa kanyang sarili sapagkat kumakamada siya ng mga 40 points sa mga unang buwan para sa Lakers. Kaya para sa kanya ay paniguradong makakatanggap ito ng mas malaking kontrata kumpara kay Cam Thomas. Ngayon kasi ay nag-average po siya ng 21 points, 2 assists per game, sa kanyang shooting percentage sa field na 40 at sa 3, 36%. Pero sa 8 laban lang po ito. Hindi na masama ang kanyang ina-average mga idol at ngayon nga siya iti-trade naman ng Brooklyn Nets. Ang problema nga lang dito ay medyo walang konkretong market para sa kanya. Ibig sabihin nun, walang team na interesado sa kanya.